there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Guys, kumusta na kayo guys? Good morning. Kumusta na kayo guys? So, guys, bago ko ipakita sa inyo guys yung pinagawa sa bansa ng Libya na napakamahal na ceremonial gifts sa University of Al-Fatah, umabot ang $30 million is ikukwento ko muna sa inyo guys ang bansa ng Libya. Ang bansa ng Libya guys, pinakamayaman na may reserve oil na umabot ng 46.4 billion barrels ang reserve nila noong 2010, noong panahon ni Muammar Gaddafi guys. So, nakakapag-produce sila ng umabot ng 1.65 million barrels per day ang bansa ng Libya. So, ang bansa ng Libya guys is sa Africa yan. So, ganun kayaman guys ang bansa ng Libya. So, meron si Muammar Gaddafi, meron siyang pinagawa ng Great Man-Made River. Kasi ang Libya is nandyan din yung Sahara Desert. Ibig sabihin, yan, sa kalating deserto talaga yan. Walang tao guys. Galing sa Africa yan eh. Nakita nyo, di ba, ang Africa guys? Is, deserto yan. So, wala silang tubig guys. Madalas wala silang tubig. Si Muammar Gaddafi guys, matalino eh. So, ang ginawa niya guys, nagpagawa siya ng Great Man-Made River. Great Man-Made River na susupply sa bansa ng Libya. Sa lahat mula sa Benghazi papunta doon guys sa Tripoli, sa Brata, diyan sa Sirte, lahat guys ng iba-iba't bahagi ng lugar sa bansa ng Libya magsusupply yung masusupply ng tubig. Kaya nangyari guys, nagpagawa si Muammar Gaddafi ng Great Man-Made River. Alam niyo guys yung mga pipe, RC pipe nung na yan, ng pipeline ng water water line ng nung river na yon. River umabot ng 5 meters guys. 5 meters. Ibig sabihin 5 meters diameter na kasya yung isang sasakyan. Kaya yung mga local guys nung nakakausap natin, nagbiro-biro din sila na yung pipe down na yan is papasukan ng sasakyan ni Muammar Gaddafi. Nakita niyo sasakyan. Ganyan guys yung sasakyan. Yung sasakyan ni Muammar Gaddafi guys, nagpagawa siya rin ng sasakyan na ganyan ng itsura. So, ganun ka talino guys si Muammar Gaddafi guys. Noong 2010. So, yung bansa ng Libya guys, napakayaman. Nung mag-boom yung guys, yung agriculture, kasi nga, dahil lahat may tubig may supply ng tubig, di ba? So, lahat ng party ng bansa ng Libya, na-supplyan ng tubig guys. So, hindi sila nagkaroon ng problema sa tubig guys. So, alam nyo naman ng Libya guys, is kagagaling lang ng sanction ng Amerika sa kanila, di ba? So, nagkaroon sila ng guys, pag-lift ng sanction sa kanila 2006. So, nag-boom yung yung ekonomiya ng Libya kasi nga inibita nila lahat ng bansa na mag-create ng ng mag-invest sa bansa ng Libya. So, nandiyan yung Russia, China, yung Vietnam, Philippines. Philippines kasi sa US nagkaroon mga workers, manpower ang panahon ng 2010 guys, 2008, 2009, 2010. Boom na boom yung construction sa Libya. Kasi nagpagawa sila guys ng yung lang guys, yung isang housing nila na 5,000 housing na pinagawa. Isang lugar lang yun 5,000 housing. Ganun karami. Tapos mayroon basta iba't ibang bahagi ng Tripoli, mayroong makikita niyo guys na construction. Kaya nandyan yung Turkey, nandyan yung France, Italy, yung mga Russian, at saka yung mga Chinese, Korea, nag-invest sa Libya. Nagpadala sila ng maraming tao, mayroong mga gumagawa talaga sila ng ito. Mayroon silang ginawang release ng train galing sa Benghazi papunta sa Tripoli. So ano yung alam nyo guys, kaya nagkaroon ng problema ang Libya kasi kasagsagan nung nagkaroon ng revolution sa Tunisia. So nung nagkaroon ng revolution sa Tunisia, na umabot din ng 25 years ng pamumuno niya guys. Yung tatlo na yan guys ang magkakatabi yan. Yung Tunisia, Libya, at saka Egypt. Magkakatabi talaga yan. Kaya nagkaroon ng problema sa Tunisia dahil doon sa
si Muhammad Sisi na sinunog niya yung katawan niya dahil kulang sila ng marami yung unemployment sa kanila. So yun yung nangyari guys, nagkaroon ng revolt sa Tunisia. So nung magka-revolt sa Tunisia guys, natanggal yung presidente ng Tunisia. So lumipat yung revolution sa Egypt. Kasi nga yun nga. So pagka nakikita nila yung ekonomiya, nagkakaroon ng o kaya may mga pumapasok na kapitalista, guys, yan yung nangyayari na nagkakaroon ng yung mga activists guys. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng idea na ganito. So yun nangyari sa Libya, yun. Yung revolt guys, lumipat sa Egypt. Nung lumipat sa Egypt guys, tanggal din yung presidente sa Egypt. Nung matanggal din yung presidente sa Egypt, sa Libya lang natitira guys. So banda ng mga yun guys, ng January 25 sa Tunisian, tapos sa December pala sa Tunis, January 25 sa Egypt, and then sa Libya guys is nagkaroon ng group sa Facebook na February 17, 2011 yun. February 17 guys, 2011. So, yung guys, yung February 17 group, yung February 17 group, yun yung nangyari guys, na nag-invite sa mga group na ganito, mag-revolt din tayo sa Libya, ganito kasi matagal na namumuno si Muammar Gaddafi. So guys, yung mga ibang tao doon kasi guys, so siyempre ang bansa ng Libya, hindi pa nila western na, hindi pa nila nakita yung kasi nga hindi katulad ng Dubai, ang pataas ng mga building, pasok yung kontrolado pa kasi yung sa Libya dahil kagagaling lang sa sanction. So yung mga internet, naka-regulate lang yan, yung internet, television, lahat, media, naka-regulate din kasi nga, kontrolado ni Muammar Gaddafi. So yun ang nangyari guys, nung pumasok yung Facebook, ibig sabihin yung mga tao nagkakaroon ng communication. Or yung iba, sabi niya baka naisip nila na ang tagal na namumuno ni Muammar Gaddafi, is itong bansa natin is hindi pa talaga umaasinso. So ganun nangyari guys sa bansa ng Libya. So dahil kagagaling lang guys sa sanction, natural magsisimula pa lang yan. So yung naman siguro yung mga tao din iba naman is nila is kailangan lang palitan yung leader. Kasi nga masyadong kontrolado niya lahat. Sabihin, di ba? Baka inisip nila dictator talaga, diktador, di ba? So nasa kanila yung guys. Yung mga nila perception ng bawat isa sa kanila. So ang inisip lang natin guys is ang Libya, ang sinasabi kasi ng mga tao sa Libya, yung panahon ni Muammar Gaddafi, free education, free power, electric. Walang bayad yung mga tao sa kuryente guys. Tapos pag nag-asawa ka daw, yun sa kanila, pag bagong kasal, bibigyan ng kondo. Mayroon siyang 8,000 dinar, Libyan dinar na ibibigay sa kanya. So ganun ka guys yung government ng Libya. Nakontrolado ni Muammar Gaddafi, pero yung tulong niya din sa maraming tao. Na isipin nyo, nagpagawa siya ng Great Man-Made River guys. Yung Great Man-Made River, grabe. Ganun nyo, ako guys, nakita ko yung na yun guys, kasi nga kasama tayo doon gumawa tayo doon sa, ginawa ng mga Pilipino guys, yung Tank 6, Tank 9, ang ginawa ng mga Pilipino. Yung ginawa ng mga Indonesia is yung Tank 4. Yun yung guys, yung panahon ng 2010. So yung guys, yung nangyari sa bansa ng Libya, nung February 17 guys, nung mabot yung nung revolt, February 17, so nagkaroon ng revolt sa kasi nga yung group sa Facebook hindi na mapigilan dahil iba't ibang tapos nandiyan yung Al Jazeera ng mga media, so natural nag-create ng resistance sa bawat sulok ng Libya. So doon nagsimula guys yung doon nagsimula talaga yung revolution sa Libya. So which is hanggang ngayon is talagang nagkakaroon pa sila ng civil war sa Libya. So yun guys, ang ipapakita ko sa inyo guys kung paano sinimulan at saka paano ginawa yung ceremonial gate na Al-Fatah University. So panoorin nyo guys dahil kasama tayo doon sa pagpagawa ng ceremonial gate na yan guys. So panoorin nyo guys. Thank you.